Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. Pero bago po ang lahat, happy birthday dito kay Karen Aistrap na kung saan ay nagsiselebrate ng birthday ngayong araw. At nauna na nga pong bumate ang TBJ kay Karen na agad namang pinagpasalamat ni Karen. So, ang bilis lang po ng panahon mga Kadabarkads kasi 17 years old na ngayon si Karen, going 18 years old. Tunay ngang napakabilis ng panahon mga Kadabarkads. Samantalang binahagi naman po ng TBJ ang pinost po ni Pauline Luna Soto kahapon. Ito po yung vacation nila Bossing kasama po ang kanyang pamilya. Party po ito ng wedding vows nila. Sabi nga dito, family time, for restful days with the family. Thank you, Lord, for the eventful past couple of weeks and for giving us this time to recharge and appreciate all your goodness. So, Pauline IG story. Makikita dito na nasa isang beach resort si Bossing, kasama po si Pauline, and syempre yung mga mahal niya po sa buhay. Pinakita din po ni Pauline Luna Soto mga Kadabarkads itong romantic setup po ng kanilang bed na kung saan mababasa dyan ang happy anniversary. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin itong panibagong inilabas ni Ice Guerra para po sa Tito Vic and Joey. Sabi niya, shout out to the 90s babies cause Tito Vic and Joey are among Ice special guests at the Being Ice Live at the New Frontier Theater. The OG dads of your Little Miss Philippines will be performing on stage with Ice Guerra this February 27. So mga gusto pong mag-grab ng ticket, ito po yung link. Tickets are also available through us. Just submit your orders through this form. Ayan po mga Kadabarkad. Suportahan natin ang concert ni Ice Guerra. Makakasama natin ang Tito Vic and Joey. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga Kadabarkads ang tungkol naman dito sa mga singing queens na kung saan ay ginulat nga po ang lahat kahapon. So bali na pag-alaman natin na ang Therapy ay muli pong na-renew. Yung kanilang segment na pinagbibidahan, muli pong na-renew yan mga Kadabarkads kasi dapat tapos na po yan talaga ngayong January. Pero na-renew po ulit February 4, 2026 sa present. So hanggang kailan? Tupalo yan mga Kadabarkads. Ang importante, binalik na po yung therapy na kung saan ay nire-request ng maraming mga Dabarkads. Ibig sabihin nakikinig lang talaga ang TBJ Production sa mga gusto at hinahing ng taong bayan. Samantalang usapang Jerome Ibardome naman tayo, meron po tayong ticket selling by February 7 sa Pasig po yan. Meron din pong special discount para sa first 10 buyers. Mula po yan kay Ma'am Christina Ignacio. Sabi niya, Germantics, may ticket selling po tayo sa Feb 7 sa Pasig, special discount for the first 10 buyers. At alam niyo ba mga Kadabarkads, para sa mga hindi pa po nakakaalam or nakakilala ng lubusan kay Jerome Ibardome, sabi nga dito ng isang fan, isang kaalaman lang mga kamarikoy. Alam nyo ba na ang kurso ng ating Elvis na si Jerome ay BS Computer Science Machine Learning or sila yung nagbibigay isip sa robot tulad po ng nasa larawan. Ang lupit pala ng ating young Elvis, kaya kung di po natin siya makita, bukod sa mga gigs niya, malamang po ay nasa school siya. So ang tagal na rin po kasi mga Kadabarkad simula po ng huling napanood natin si Jerome, kasama po si Andrea mga Kadabarkad, no? So sana lang po muli pong mag-guest si Jerome Ibardome sa programang Itbulaga. Sa ngayon po kasi talagang ang priority ng TBJ Production ay ang mga nakakontrata pong clones sa kanilang programa. Pero mali natin, 'di ba? Maimbitahang muli si Jerome, antay-antay na lang tayo. Samantalang congratulations naman kay Roel Carino dahil meron po siyang bagong studio mga Kadabarkad. Sabi nga po dito ni Ma'am Jershel, thank you so much po Ate Gabriela, Nika, Monique, and anak Jonalyn.
katapuan sa pag-design ng home studio music room at pag-setup ng PC ni Roel Carino. So ipapakita ko po sa inyo mga Kadaber Gods yung loob ng studio, bagong studio ni Roel Carino kung saan ay pwede po siyang mag-recording dito mga Kadaber Gods ng song. Next topic naman, pag-usapan natin ang tungkol sa isang noontime show na kung saan di umano ay ipapatawag ng MTRCV. Sabi kasi dito, it's showtime binatikos dahil sa bomb jokes ni Vice Ganda. Ipapatawag kaya ito ng MTRCV. Umani na sa damakmak na batikos ang noontime show na It's Showtime matapos magbitaw ng isang bomb joke ang host nitong si Vice Ganda sa kanilang February 2, 2026 episode. Nangyari ang nasabing insidente sa segment na Laro-Laro Pick, inihalin tulad ni Vice sa mga props na mga dilaw na kahon sa bomba. Sambit ng host players, tapatan lamang ang mga nag-iwan ng bomba sa studio. Parang may mga nag-iwan ng bomba, diba? Pag nakita mo yan sa labas, di mo pupuntahan yan eh. Isang hindi magandang joke o script ito at ang mas matindi pa ay labag ito sa umiiral na batas dahil ayon sa Presidential Decree DP number 1727, mahigpit na ipinagbabawal sa bansa ang pagpapakalat ng anumang banta ng bomba or explosives at kung sino mang gagawa nito ay maaaring patawan ng 5 taon na pagkakakulong at multa na abot sa 40,000 pesos. Bago matapos ang segment ay kaagad humingi ng paumanhin si Vice Ganda sa nasabi at inaming hindi niya alam na mahigpit itong ipinagbabawal sa batas. Ngunit tila baka makarating ulit ito sa opisina ng MTRCB at ipatawag ang producer ng nasabing programa. Dahil kahit humingi na ito ng paumanhin, ay inaming hindi niya alam ang batas. Batas mismo ang nagsasabing ignorance of the law excuses no one, ignorential legis none excusat. Ayon kay Vice matapos ang segment bago mag-commercial break, bago tayo ng commercial, humihingi po muna kami ng paumanhin dahil doon sa bomb joke na sinabi ko kanina. Yung parang may nag-iwan dito ng bomba doon sa kahon. Bawal daw po pala yung magbigay ng bomb jokes. Wala po akong intensyong masama doon. Wala pong mali siya doon. It was just a joke pero bawal daw po yun. Kaya humihingi po ako ng paumanhin. Laging tandaan bilang host sa public figure, may kaakibat itong mabigat na responsibilidad lalo na hindi ito isang magandang biro. Matatandaang makailang beses nang ipinatawag o sinuspindi ang It's Showtime dahil sa mga paglabag nito. So, ayan po pala mga Kadaber Gods. May panibagong issue na naman ang katapatang programa sa pagbibiro po ng bomba na mahigpit na ipinagbabawal pala. So, makarating kaya ito sa MTRCV? Well, tingnan natin kung ano po ang magiging reaksyon nila dito. So, kayo ba? Anong masasabi ninyo? Please comment down below and syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe.